Mahigpit na seguridad na ay pinatutupad sa PITX ngayong unti-unti nang nararamdaman ang pagdating ng mga biyaherong uuwi para sa Semana Santa. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng terminal, sapat ang mga bus na bumabiyahe dahil napaghandaan na ito. Ang sitwasyon doon sa sentro ng balita ni Melales Moras, live. Angelic, sa ngayon wala pang naitatalang fully booked sa mga bus company dito sa PITX, pero bukas inaasahang magiging all-out na ang pagdating ng mga pasahero kasabay ng Miyerkules Santo. Simula kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Martes Santo. Tulad na lang ng pamilya ni John Hedrick na biyaheng Bicol para magbakasyon. Kwento niya, hindi na niya hinintay ang holiday at pinili na nilang bumiyahe agad para hindi ganoon karami ang tao at mas maging hawa pang kumilos. Mukhang tama naman ang kanyang desisyon dahil kalmado pa rin nga ang sitwasyon ngayon dito sa terminal. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, kada araw nasa 110,000 hanggang 120,000 ang foot traffic dito o bilang ng mga pasahero. Pero bukas, Miyerkules Santo, inaasahang papalo yan sa 150,000 hanggang 160,000 dahil sa pagdagsa ng mga mag-uuwian sa probinsya para nga sa Semana Santa. Hindi naman dapat mag-alala dahil ayon sa PITX, wala pang fully booked sa mga bus companies dito ngayon dahil napaghandaan naman nila ang okasyon. Pinapaalalahanan ang mga pasahero na mag-book online ng biyahe pero tinatanggap pa rin naman ang mga walk-in passenger basta't may slots pa. Hinggil naman sa seguridad, maraming pulis na nagbabantay rito at may iba't ibang booth din ang ilang ahensya. Para sa mga bus at drivers nito, may random drug testing din ginagawa at patuloy ang pag-check ng roadworthiness ng mga sasakyan para matiyak ang ligtas na biyahe. Pakinggan natin ang bahagi ng ilan nating panayam kanina. Ayun nga po, nag-leave na po ako ahead of time sa work yan. Parang 1 week ahead, nag-file na po ako ng leave. Tapos ngayon, plan po namin na mag-celebrate nung Holy Week doon sa probinsya kasi minsan lang po parang minsan lang naman makakauwi. So, mas maganda sama-sama rin po kami. For our passengers, make sure po na may tickets tayo prior going to the terminal. Aside from that, kung walang tickets, pwede naman tayo mag-book dito mismo sa terminal. And then of course, if ever marami po tayong dala, may cargo services po tayo sa terminal para po makapagpadala kayo ng mga gamit nyo sa probinsya at di na kayo ma-hassle on the day. And then of course, kung may dala tayong pets, please make sure po yung mga pets natin ay may diaper, cage, and dapat po nating i-check kung small to medium yung sizes nila kasi yun lang po yung pinapayagan sa ating mga buses. Aside from that, you can check po yung mga breed ng ating mga pets kung pwede sila. Meron tayong LTFRB Memorandum Circular 2020-003 para lang po ma-check nyo. Ayun po. Aside from that, please po, wag na tayong magdala ng mga flammable items, sharp objects, lalo na po yung baril. Angelic, yung nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay yung standby area para sa mga biyaheng Bicol. Kung inyong nakikita, wala pang masyadong mga pasahero rito at dito nga sa labas, dyan din yung mga nakaantabay, yung mga bus na babiyahe ngayong araw. Pero ang magandang balita, Angelic, maluwag pa naman yung sitwasyon ngayon dito. Pero bukas, Angelic, inaasahan talagang yung aking background ngayon ay punong-puno na yan bukas. Pero ang tinitiyak nga ng pamunuan ng PITX ay pinaghandaan nila ang sitwasyon kahit inaasahan nila na ma-accommodate naman lahat ng pasaherong darating. Angelic? Okay, Mela, balikan lang natin yung random drug testing. Okay, nabalitaan natin kahapon na may nag-positive dyan sa drug test sa PITX. Meron bang update doon at may epekto ba ito sa babiyahe na bus company? Angelic, kanina nga sa panayam ng mga otoridad, may naipaulat-ulit na dalawang nagpositibo sa random drug testing dito nga sa PITX. Pero ang paglilinaw ng management ng PITX, yan yung ulat kahapon na may dalawang nag-positive nga na bus crew. Pero ang tinitiyak nga nila, bagamat may mga ganitong sitwasyon, patunay lamang yan ng paghihigpit ng mga otoridad para walang makaligtas na nakakalusot
ng mga talaga nga may impluwensya ng illegal na droga habang bumabiyahe. At Angelique, sa tanong mo nga kung yan ay makaka-apekto sa biyahe, hindi naman dahil lagi may mga naka-standby na extra driver yung mga bus company sa mga ganitong sitwasyon o kung anumang emergency yung kailangan. Kunyari, biglang nagkasakit o nagka-problema, ay meron talaga silang mga naka-standby na driver. At Angelique, maidagdag ko na lamang din, bukod sa driver, ay may mga naka-standby pa na bus yung ating mga kumpanya nga rito para kung sakali man na talagang kulangin, ay may nakahanda rin sila. Yun din yung logic, Angelique. Kahit sa ngayon ay wala pang fully book na naitatala dahil talagang nakapag-allot sila ng maraming unit at mga tauhan para nga sa Holy Week, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.